and that there is no entry whatsoever under acquisition cost. Tama po yun. Oh, salamat po. Salamat po. Mr. President, may we recognize Senator Escudero, Francis Escudero. Gentleman, first of all. Thank you, Mr. President, and thank you also to Senator Recto for accommodating this representation. Mr. President, just a few questions and a manifestation after that. Mr. Witness, gaano katagal na po kayong assessor o nagtatrabaho sa opisina ng assessor's office? I became officer in charge of the city assessor November of 2010, Your Honor. Bago po nun, dyan din po kayo sa opisina yan? I am with the assessor's office 2001, Your Honor. Matanong ko lang ho kayo kasi para na rin sa guidance namin at ng mga tao at nanonood sa atin, yung nakalagay doon na sworn declaration of owner as to the current fair market value, ito po ba'y pinupunuan talaga ng mga nagpa-file sa inyo? Marami po ba kayo nakikita ng ganito o konti? Palagi po bang blanco yan? Karaniwan ho, blanco po yan. Ngayon, sabi sa local government code, kada 3 taon kailangan mag-file yung may-ari ng lupa. May nagpa-file po ba sa inyo? Sa experience ko po, sa ngayon wala pa po. Wala po. May parusa po ba kapag hindi nag-file sangayon sa sections 203 at 202? Pag hindi po, kasi baka may parusa po pala yung hindi ko ginagawa, baka hindi ko rin ginagawa yan eh. May parusa po ba? Sa pagkakaalam ko po, yung section 204 po ang i-implement po namin. Yan. Sunod na tanong ko po. Again, I know the chair already elaborated on this, but also just to inform not only us, but also all other government officials with respect to this portion of the SALN. Sabi ng SALN form, current fair market value, hindi sa definition, walang nakalagay na current. Sabi, actual value at which the buyer is willing to buy and the seller is willing to sell. Yan din po ang definition sa local government code, hindi po ba? Opo. Ang nakalagay po sa local government code, section 199, fair market value is the price at which the buyer is willing to buy and the seller is willing to sell as determined by the sanggunian. Ngayon, tatanungin ko po kayo, nagpa-file po kayo ng SALN, hindi po ba? Opo. Ano ho yung nilalagay niyong fair market value dun sa SALN nyo? Yung nakalagay po ba dun sa ordinansya? O yung sa pananaw ninyo, balor ng lupa ninyo at which a buyer is willing to buy and seller is willing to sell? May manifest. Nagpa-file po kayo ng SALN, hindi po ba? Kinokopya nyo lang po ba rin yung nakalagay na fair market value dun sa ordinansa? Kung may lupa ho kayong pag-aari. Sa pag-file ko po ng Sa inyo po? SALN, Opo. usually ang ginagawa ko is mix eh. Merong Hindi po kayo nasasakdal dito, wag ko kayo mag-alala. Witness, answer. merong base doon sa tax declaration at merong base sa pagkakaalam ko kung magkano yung property ko. As a last point on this issue, Mr. President, I have a problem with being strict with, for the record, with being strict with fair market value. Because quite frankly, right now, or as of December 31, I do not know the current fair market value of the townhouse in which I am living in. Sino bang tatanungin ko? Yung kapitbahay ko na nagbenta, pinakamalapit sa petsa ng December 31, kung magkano? Paano pag kailangan ko ng pera at gusto kong benta ng palugi? So ilalagay ko, willing ako ibenta yung condominium ko, yung townhouse ko worth 5 million sa halagang 2 million lang dahil nagmamadali ako eh. Yun ang ilalagay ko ngayon dito. Tapos sasampalin ako na magsasampa sa akin ng kaso na ang nakalagay sa fair market value sa ordinansya, mas mataas. In-undervalue mo ito. So at the end of the day, Mr. President, Your Honor, unless the law clarifies it, it's quite, for me, it's logical to have a basis. At least hindi ka mako-question. Dahil ang nakalagay sa ordinansya, ito yung fair market value. That would be the safest, I would assume. Kesa ma-question ka, kung saan mo hinugot, yung fair market value, yung buyer is willing to buy at seller is willing to sell. Taking off from that, Mr. President, Your Honor, I will shift to my point really. I asked this before we came to this point, and I would like to ask the question again.
of Defense and Prosecution Council. Nandito na po tayo dun sa yugtong nag-cruise na yung dalawang kalye. Sabi at ang teorya ng prosecution, yung lupa daw na nasa pangalan ni Tsarina ay sa kanya, kay Chief Justice Corona, bagaman ang tax deck ay nakapangalan kay Tsarina at yung titulo ay nakapangalan kay Tsarina. Sabi naman ng prosecution din, yung lupa, siyempre consistent sa posisyon na lang yun, inconsistent sa posisyon na lang yun, yung lupa na nasa pangalan ni Chief Justice Corona pa rin ay hindi na kanya ayon sa depensa dahil may deed of sale na. And yet, ang claim ng depensa po ngayon, dahil wala sa pangalan ni Chief Justice Corona, hindi kanya yon. I asked both parties to submit a memorandum on this, but I don't believe we've received it. Can I get the answer from both counsels now? Let me reiterate. Ang teorya po ninyo, Justice Cuevas, ay bagaman nakapangalan pa yung titulo at tax deck kay Cristina Corona, hindi na kay Chief Justice Corona yan dahil may deed of sale na. Hindi po ba? Hindi na po. Hindi kanya. Hindi na nga po kanya at hindi niya na kailangan ideklara. Right. Yung sa Marikina po, yung kay Ginoong Vicente. Opo. Kay Vicente. Yung kay Vicente po. Yeah. We had been discussing about the validity of the alleged transaction dahil po doon sa Torrent Certificate of Title. Malaki po ang, ako po wala ko akong rason sa totoo lang na pagdudahan si Ginoong Vicente matapos siyang tumestigo rito. Ang sinasabi ko alam po ay, sa teorya ninyo, hindi po ba? Opo. Bagaman nakapangalan ng titulo at tax deck kay Cristina Corona, hindi na yan kanya. Tama po. Dahil nga po may deed of Dahil sale. sa deed of sale na pinirmahan niya. At ang titulo po, kabaliktaran naman tila ang posisyon ng prosecution na kay Tsarina naman. Sabi nyo, kanya yan, nakapangalan sa kanya kay Tsarina, nakapangalan sa kanya, pero ang sinasabi ninyo, hindi kanya yan. Wala ho kasi siyang kakayahang mamili ng property na yon sa McKinley Hill. I-demanda nyo po ng tax evasion si Tsarina, pero ano po yung nawala po siyang kakayanan dahil hindi siya nagbabayad ng buwis, hindi po ba? Opo. At, ang pinresenta lang po kasi ninyong ebidensya na kay Chief Justice Corona yan ay hindi nagbabayad ng buwis si Tsarina, therefore walang kakayanan. Ganun po ba yan? Meron po kaming ebidensya na ang nagbabayad, it is a simulated sale, Your Honor, because it is a Chief Justice who paid. Bilang attorney in fact, sangayon sa exhibit na pinresenta ninyo. Hindi po ba? He signed as attorney in fact. Well, that came in later, Your Honor, but the receipts are in the name, I understand, of the Chief Justice. So, ang teorya nyo doon, sa kanya pa rin yun, bagaman yung tax deck at yung titulo ay wala sa pangalan niya. Opo, siya po ang totoong may-ari ng lupa sa McKinley Hill. At ang ebidensya nga pong tinatayo ninyo ay siya nagbayad, tama ba? At walang kakayanan. Opo. Justice Cuevas? Hindi pa po kami nagsisimula magpresenta ng ebidensya rito Nakikiusap po kami sa inyo, nabigyan nyo kami ng pagkakataon. Sapagkat ang nadinig ninyo, ang nadinig ng this impeachment court, yun lang version ng complainant. As a last point, Mr. President, Your Honor, this is a third matter. Yung number 1 po sa item A ng SALN, meron pong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 column. Hindi po ba? Kind, location, year acquired, mode of acquisition, assessed value, current fair market value, under acquisition cost, land building, etc., at improvements. Pakigiyaan ho kami pag nag-summation na ho kayo. Alam ko na ang aligasyon po ng complaint ay non-inclusion lamang at walang binanggit kaugnay sa hindi kumpletong pagpa-file, maliban na lamang kung kasama sa teorya ninyong hindi nag-file kapag kakulang. Pero ano po yung, kahit hindi po sagutin ngayon, sa inyong summation na lamang po para hindi maubos yung oras natin, natanong ko na rin po ito dati, 6 out of 8 po, pinunuan. Hindi natin pwedeng sabihin nagsinungaling na tinayuan niya yung fair market value, iniwang blanco kasi yung acquisition cost Ngayon, kung ang iniwan niyang blanco ay yung acquisition cost, paglabag ba yun? Pakibigay po sa amin yung argumento at basihan sa inyong mga summation pagdating po ng panahon. Okay.
Hindi na po ngayon. Ayoko pong pasukan yan ngayon para makapagpatuloy ng presentasyon ng we'll ebidensya. be dealing with it when we Ang file our depensa. memorandum. At paki-address na rin po, ano po ang definition at pagtingin ninyo sa konsepto ng substantial compliance at good faith compliance kaugnay po ng issue at bagay na ito para magiyahan po kami. We will file our memorandum as They required. shall be done. At the proper time. Yes, Thank you, Your Honor. Counsel. Thank you. Please proceed with the trial. Yes, Let us Mr. President. stop these arguments, you know. Yeah. We are in the period of presentation of evidence. Yes. Come on. Yes, Mr. President. And hopefully, what is transpiring is being monitored by the Civil Service Commission. Because it is their SALN form that is somehow confusing. Yes, defective and confusing. Come on. So hopefully they will listen to the Senate Committee on Civil Service, chaired by Senator Trillanes, so that we can correct all of this. May we recognize Senator Recto very quickly, Mr. President? The gentleman from Batangas. Thank you very much, Mr. President. I will no longer belabor the issues on 202 of the Local Government Code, 203, 204, going back to the issues of current fair market value, schedule of market values, and assessed values as discussed earlier. But first, I'd like to find out from both the defense and the prosecution to guide me. No? What law says that we must put in the SALN assessed value, current fair market value, and acquisition cost? Ang tingin ko po, walang definite provision sa any law. If I recall correctly, hindi ko po. So wala kayong alam na batas na nagsasabi na kailangan i-fill up natin lahat ito mga Completely and correctly. completely and correctly. Ito tatlong values na hinihingi sa SALN. Kasi po, ang pagkaunawa ko, sa panig po ng depensa, ang pagkaunawa ko po, itong form na ito, binalangkas nila.